Hello and welcome mga tol. Sa video nga ito pag-uusapan nga natin kung gaano nga ba kalakas etong kamay neto ni Kyoretsu na kinabit nga dito kay Katsumi. Lalo nga bang lumakas etong si Katsumi. Pero bago nga natin simulan yan ay pakipindot muna etong like at subscribe button at syempre i-follow nyo na rin ang ating page. At tara, simulan na nga agad natin. So eto na nga mga tol, simulan nga natin kung kailan nga nawalan ng isang kamay etong si Katsumi. Eto nga yung time nakasagsagan nga ng lakas neto ni Pickle o kakapakilala nga lang dito kay Pickle na kung saan sobrang lakas nga neto ni Pickle ay lahat nga ng fighter ay interesadong ang labanan siya. At isa nga sa mga sumubok dito ay etong si Katsumi. At syempre bago niya nga labanan etong si Pickle ay naganda muna siya ng isang technique na kung saan sobrang lakas. At ito nga'y tinatawag na countless joints na kung saan parang latigo nga dito etong si Katsumi. At syempre sinamahan niya nga ito ng sobrang bilis na atake na tinatawag nga na Mach Punch. Na kung saan sa sobrang bilis nga neto bawat atake ni Katsumi ay nawawasak nga ang kanyang kamay at pati na rin ang kanyang paa. At syempre mga tol, ito nga ang pinagandaan neto ni Katsumi na kung saan pinagsama niya nga ang dalawang teknik na to at nabuo nga ang tinatawag na hitless blow. Na kung saan sa sobrang bilis at lakas nga neto ay lumipad lang naman dito etong si Pickle mga tol. Kaso nga lang ang teknik na to ang nakawasak nga sa braso neto ni Katsumi. At syempre kala niya nga tapos na ang laban ngunit napakabilis ngang atake neto ni Pickle na kung saan tinanggalan nga siya ng isang buong braso. At dito na nga natanggalan ng buong braso etong si Katsumi. At dumating na nga etong arc neto ni Musashi Miyamoto. At sa time naman na to ay namamayagpag nga ng sobra etong si Musashi Miyamoto. Na kung saan meron nga ring interesadong fighter na lumaban sa kanya at yun nga'y walang iba kundi etong si Kyoretsu. Kaso nga lang mga tol, sa kasamaang palad etong ating napakalakas na Chinese martial artist na si Kyoretsu ay nabawian nga ng buhay neto ni Musashi Miyamoto. Sobrang solid nga rin na laban ng pinakita dito neto ni Musashi Miyamoto at Kyoretsu. Pwede nyo nga panoorin ang kanilang full fight dahil gumawa rin tayo niyan. Ilalagay ko lang sa baba etong link. So proceed na tayo. Matapos nga matalo neto ni Kyoretsu kay Musashi Miyamoto, etong kanyang bangkay ay tinignan naman neto nila Tokugawa na kung saan ang braso nga neto ni Kyoretsu ay preserve nga neto ni Mr. Tokugawa. At nang ipinakita nga ito neto ni Doppo Orochi at Mr. Tokugawa ay laking gulat nga dito neto ni Katsumi. At sa gulat nga dito neto ni Katsumi, sa una nga mga tol ay hindi talaga siya pumapayag dahil nga nire-respeto niya nga daw talaga etong si Kyoretsu. At nakita naman natin yan na kung saan dikit nga talaga ang dalawang to, etong si Retsu at Katsumi, na kung saan tinuturuan pa nga siya minsan neto ni Kyoretsu. At kinumbinsi nga siya dito neto ni Tokugawa at Doppo Orochi na kung saan nabanggit pa nga dito neto ni Mr. Tokugawa na isa nga daw to sa mga napakahalaga kaya nga hindi niya nga daw to makaremate. At lalo ngang nagulat etong si Katsumi nang sinabi nga ng kanyang ama na si Doppo Orochi na si Katsumi nga daw ang gagamit netong kanang kamay neto ni Kyoretsu. At dagdag pa nga dito neto ni Mr. Tokugawa na napag-decide na pala ito matapos ngang ilibing etong si Kyoretsu. At dito pa nga sinabi neto ni Tokugawa nang mawalan nga daw ng kanang kamay etong si Katsumi ay suportado nga daw siya neto ni Kyoretsu. Kaya naman paano nga daw makakatanggi etong si Retsu sa ganitong proposal. Sabay dagdag niya pa nga dito na hindi ba ito nga ang pinakatapat na pagbibigay-pugay para dito kay Kyoretsu. Sabay sabi naman dito neto ni Katsumi, paano kung hindi ako pumayag? At sagot nga sa kanya dito neto ni Mr. Tokugawa, kung ganon ay ibabalik niya nga daw ito kay Retsu at kinabukasan nga daw talaga ay papasunog niya agad ito. At dito ngay lumipat ang scene sa hospital na kung saan pinakita nga etong si Shinogi na inaantay nga etong si Omizawa, ang kanyang master. At dito ngay sisimulan na nila etong operation para dito kay Katsumi at ikakabit na nga etong kamay ni Kyoretsu. At dito ngay nagulat etong si Omizawa na kung saan ang kakabit palang kamay ay galing nga sa Chinese martial artist. At dito ngay sinabi na wala nga daw problema dahil kamay pa rin naman daw yan ng tao. At dito ngay sinimulan na nila ang pag-oopera at 5 doktor nga ang kinailangan para sa operasyon na to. At dito ngay humanga etong si Shinogi dito kay Omizawa
dahil sobrang bilis nga daw neto kumilos na parang nanonood nga daw siya ng master chef na nagpe-prepare nga daw ng mga pagkain. At dito ngay sinabi neto ni Omizawa na oras nga daw ang magsasabi kung tatanggapin ito ng tae o ire-reject. At dito ngay sinabi neto ni Omizawa na successful na nga daw etong pagkakabit pero ilang araw nga daw ito para gumana. At dito nga nagtanong etong si Shinogi na kung magagawa nga daw uli etong magkarate. At dito ngay sinabi neto ni Omizawa, "Hoy teka, ang trabaho ko dito ay magkabit. Pero ang gawing karate nga ang kamay na yan ay nasa bata na nga yan." At doon na nga natapos etong operation nila dito kay Katsumi. At lumipat na nga ang scene na kung saan etong si Katsumi nga ay pinapractice niya na nga etong kanyang bagong braso, ang kamay ni Kayuretsu. At dito ngay naalala niya etong sinabi sa kanya neto ni Mr. Omizawa na kung saan magkakaroon nga daw siya ng problema sa ilang panahon. At syempre mararamdaman niya nga din daw etong hindi pagkakabagay ng kamay na to sa kanyang katawan. Pero nang tinesting nga ito ay suntok neto ni Katsumi at pagwasak nga sa mga hollow blocks at syempre pagputol nga sa isang bote na kung saan wala nga siyang naramdaman ditong kakaiba. At parang nang pinanganak nga siya ay kasama niya na nga ito. At dito'y habang pinagmamasdan niya nga itong kamay ni Retsu ay sinabi niya nga sa kanyang sarili na meron nga daw siyang utang na loob sa kanyang kanang brasong nawala. Dahil meron nga daw itong pakikisama. Ngunit laking gulat niya nga nang biglang may humawak nga sa kanya mula sa likod. At yun nga'y kitang kita natin na si Kayuretsu. Ngunit paglingon niya nga dito ay nawala. So napag-usapan na nga natin kung paano nakabit etong kamay ni Kayuretsu dito kay Katsumi at tumungo na nga tayo sa next na tanong kung gaano na nga ba kalakas etong si Katsumi na meron na nga siyang kanang kamay neto ni Retsu. At dahil nga may magaganap dito na 6 versus 6 Grand Sumo Wrestlers Fighter versus Underground Arena Fighters na sila Baki, ay dito nga natin tatalakayin ng unang laban neto ni Katsumi na merong kamay neto ni Kayuretsu. Pero kung gusto nyo nga rin i-review natin etong napakagandang laban ng 6 versus 6 ng Grand Sumo Wrestlers against dito sa Underground Arena Fighters na sila Baki, ay paabutin nyo nga lang ng 200 likes ang video na to mga tol, ay gagawa agad ako ng full fight review ng bawat laban nila. Kaya naman simulan na nga natin mga tol. Proceed na nga tayo dito muna sa laban neto ni Katsumi. So yung makakalaban nga neto ni Katsumi etong si Shimaru na kung saan sobrang lakas nga rin ito na sumo wrestler. So dito nga sa simula ng kanilang laban ay naunahan nga dito etong si Katsumi na kung saan nabugbog nga agad siya. At tulad nga ng inaasahan natin dito kay Katsumi ay ginamit niya nga etong countless joints na kung saan sobrang lakas nga neto at rinig na rinig nga ito dito sa loob ng Underground Arena. At sa sobrang lakas nga ng sipa na yon, etong si Katsumi ay halos mapalabas niya nga etong kaluluwa ng sumo wrestler na to. At nang mapikon nga ito kay Katsumi ay sumubok nga itong hulihin si Katsumi at nabigyan uli siya dito ni Katsumi ng sipa. Ngunit nadakot niya nga ang ulo ni Katsumi at binato siya. At dito nga sa oras na to na halos walang malay na nga etong si Katsumi ay lumusob na nga etong si Shishimaru. Ngunit laking gulat nga neto ni Katsumi nang biglang bumagsak dito etong si Shishimaru sa kanyang harap. At yun pala'y galing sa kanang kamay neto ni Retsu na kung saan sobrang bilis nga at gumalaw nga ito ng kusa. At sa point nga daw na to ang feeling neto ni Katsumi ay nanonood sa kanya etong si Retsu mula sa langit. At lalo pang nagulat dito etong si Katsumi nang kusa ngang gumalaw etong kanyang kanang kamay nang biglang umatake dito etong si Shishimaru na kung saan lahat nga ng atake ay nasalag nga netong kanyang kanang kamay. At dito ngay sinabi neto ni Katsumi na sorry, dumating na nga daw ang kanyang kaibigan. At dito ngay na-notice bigla yun neto ni Baki Hanma na kung saan nasaniban na nga daw etong si Katsumi neto ni Retsu. At dito ngay biglang ginaya neto ni Katsumi etong fighting style neto ni Kayuretsu. At dito ngay biglang umatake etong si Shishimaru. Ngunit sinalag nga lahat yun neto ni Katsumi at tinadyakan nga siya ng napakalakas. Ngunit sadyang malakas talaga etong Grand Sumo Wrestler na to. Na kung saan etong si Shishimaru nga mga tol ay hindi man lang bumagsak dito sa atake na to neto ni Katsumi. At nang-aatake na nga dito etong si Shishimaru ay laking gulat niya nga nang bigla nga itong mag-change ng fighting style. At yun nga etong karate mga tol na kung saan eto nga ang master ni Katsumi. At binigyan nga siya dito ng 2 beses na 5 strikes barrage. Ngunit sobrang tibay talaga neto ni Shishimaru na kung saan nahuli niya pa nga dito etong si Katsumi at hinedbat niya pa nga ito habang nakahiga. Ngunit kahit anong tibay nga neto ni Shishimaru ay wala ngang nagawa yan dito kay Katsumi nang dakotin nga ni Katsumi ang 2 itlog neto at nakawala nga agad.
At ang gamit nga dito neto ni Katsumi, etong kanang kamay ni Retsu. At dito ngay habang namimilipit sa sakit etong si Shishimaru, ay sinipa nga agad ito neto ni Katsumi na parang sakir. At dito ngay habang susundan niya na nga ito ng napakalakas na sipa, ay dito ngay huminto etong si Katsumi. At dito na nga in-announce ni Mr. Tokugawa na panalo nga sa laban ay etong si Shishimaru. Matapos ngang umalis etong si Katsumi sa arena. At dito ngay nasalubong ni Katsumi etong si Baki Hanma at sinabi ni Baki paano kaya kung hindi siya uminto. At ang sagot nga ni Katsumi sa kanya ay malinaw na daw sa kanya yon. At hindi ako makakarating ng ganun kalayo dahil lang sa curiosity. At sinabi nga ni Baki na pati nga daw si Retsu ay sumang-ayon at dito ngay nagulat etong si Katsumi. At dun nga natapos etong laban ni Katsumi dito sa sumo wrestler. So base nga sa nasaksihan ko ay lumakas talaga ng gusto etong si Katsumi. Dahil matapos niyang labanan etong si Pikel ay namaster niya na nga etong kanyang mga technique. At ngayon nga ay meron na nga siyang bagong kamay at meron pa nga itong dagdag na technique ng Chinese Tempo na kung saan sanay talaga ito neto ni Retsu. Kaya naman dalawang style na nga ang kayang labanan o kayang ang gawin neto ni Katsumi. Anytime pwede nga siyang magpalit-palit ng fighting style kaya naman napakalakas nga muli ngayon neto ni Katsumi o mas lumakas pa. So para sa iyo ba, gaano na nga ba kalakas etong si Katsumi? Pwede mo nga i-comment yan sa baba ng ating video. At syempre bago tayo magtapos ay shoutout muna sa kanila. Maraming salamat sa panonood at pagsuporta sa ating YouTube channel. Sobrang na-appreciate ko kayo. At syempre i-remind ko lang kayo kung gusto nyo ngang i-review natin ng full fight etong mga laban nila. Pwede nyo ngang i-comment yan sa baba ng ating video at syempre i-like ang video na to. Dahil kapag umabot nga ng 200 likes ang video na to ay siguradong gagawa nga tayo ng bawat laban nila dito sa laban nila sa sumo wrestler o grand sumo wrestler. At syempre hanggang dito na lang tayo. Maraming salamat sa panonood. Peace out!